Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6501-6520. Kabanata 6501. James ay malakas na sumire sa itaas na tatlong kalamidad ng Tai Chi, na nag-trigger ng paglitaw ni Clayton at nagresulta sa pagbagsak ng maraming rurok na pagkumpleto ng ikasyam na pagdurusa ng Grand Patriarchs ng Genesis World, kasama ang pagbagsak ng sinaunang Genesis World sa pamamagitan ng Dark Thea. Kaya, ang puot ni Tai Chi sa kanya at ang kanyang asawa ay nakarating sa zenith nito. Si Clayton ay nag-escort sa kanya at sa kanyang asawa upang makapasok kay Skynet. Kahit na si Tai Chi ay hindi direktang harapin ang mga ito, naglabas siya ng isang Tai Chi decree ng pagkalipol sa lahat ng mga larangan. Ang agarang kinahinatnan ay ang Tai Chi na nagpapakilos ng lahat ng mga puwersa ng mundo ng Genesis, na naglulunsad ng isang galit na paghihiganti laban sa mga nauugnay sa kanila o medyo pala kaibigan at individual. Pangunahin sa kanila ay ang Skynet at ang sekta ng Lostes. Ang sekta ng Sanctum na nakalagay sa Sanctum Genesis World at ang sekta ng Bihaterm sa mundo ng Zindaros Genesis ay na-target din para sa paghihiganti. Upang mapangalagaan ang lihim na daanan mula sa madilim na mundo hanggang sa lupain ng Forlat, Layla at Rebella, na sinamahan ng mga puwersa ng lupain ng Forlat, Truat na may Skynet, Zitlali kasama ang sekta ng Lostes, kasama ang Sect at Bihaterm na sekta, nagkakaisa upang mabuo ang Solstice Alliance. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa ilalim ng mabangis na pagkubkob ng hindi mabilang na mga sekta at puwersa mula sa 3,000 mahusay na mga mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo, kasabay ng magkasanib na pag-atake mula sa ilang mga super-orthodox na nakatakas mula sa sinaunang mundo ng Genesis, pinamamahalaang nilang hawakan para sa dalawa pang mga entrepop bago pinipilit na sumuko dahil sa mabibigat na casualty. Habang ang sekta ng Bihaterm at ang sekta ng Sanctum ay nanguna sa natitirang mga elite sa lupain ng Forlat, ginagabayan ni Zitlali ang mga elite ng sekta ng Libog pabalik sa 30 exotic space sa loob ng Skynet. Habang iginiit ni Truat na pamunuan ang hukbo upang masakop ang pag-urong, sa huli ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nasamsam sa isang dobleng pagkubkob ng sekta ng Timaeus at ang sekta ni Yakiz, na iniwan ang kanyang kapalaran na natatakpan sa kawalan ng katiyakan. Kasunod nito, isang bagong pattern ang lumitaw sa mundo ng Genesis. Sinakop ng muling naayos na sekta ng Timaeus ang 700 mga rehiyon ng Genesis sa loob ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, tulad ng ginawa ng sekta ng Yakiz. Ang natitirang mga teritoryo ay nahahati sa Tempestara, sekta ng Tabak, Zirconia Tower, at iba pang mga super-orthodox. Ang mga orihinal na mahina na sekta ay maaaring tumakas lamang sa sinaunang mundo ng Genesis na gumuho, na nakakahanap ng kanlungan doon na may kaunting mga mapagkukunan para sa paglilinang. Bagaman ipinakita ng sekta ng Timaeus ang isang imahe ng kalmado at kapangyarihan sa labas, panloob na ito ay mahigpit na nahahati sa dalawang paksayon. Ang isang paksayon ay pinangunahan ng dating pinuno ng sekta ng Timaeus, Zachary, habang ang iba pang paksayon ay pinangunahan ni Gladwin, na bawat isa ay naninindigan para sa kontrol ng sekta. Ang karibal sa pagitan ng dalawang paksayon ay matagal nang hindi mapagkasunduan. Tulad ng para sa Skynet at ang lupain ng Forlat, ang kanilang mga teritoryo ay higit na nag-urong sa ilalim ng ilang mga pag-atake mula sa mga alyansa. Habang ang lupain ng Forlat ay pansamantalang nanatiling ligtas dahil sa isang mahiwagang mahusay na pormasayon na pinuprotektahan ito, ang mga rehiyon ng Genesis ng Skynet sa labas ng mundo ay unti-unting nasakop. Nawala pa nila ang Demon Dungeon, na may 30 exotic space na natitira. Bahagya silang gaganapin dahil sa proteksyon ng 30 Grand Formation. Gayunpaman,
Ang parehong lupain ng Forlat at Skynet ay sumailalim sa masikip na pagsubaybay at pagbara. Ang sekta ng Yokis, na nangunguna sa alyansa nito, ay nakapaligid sa lupain ng Forlat, habang ang sekta ng Timaeus ay nakapaligid sa 30 exotic space ng Skynet. Sinusundan nila ang parehong mga taktika na ginamit nila upang ibukod ang madilim na mundo at nagtagumpay na sa isang malaking sukat. Sa sandaling ito, nakuhang muli ni Pertecus ang kanyang pandama at umungol ng galit kay James, "Sino ka?" Nanatiling tahimik si James, ngunit dahan-daang inabot niya ang kanyang alaala na tablet na lumulutang sa harap niya at dinurog ito ng malakas. "Manggahas ka na hawakan ang aking mga gamit. Papatayin kita." Ang Pertecus ay sumabog tulad ng isang nagagalit na ligaw na hayop, na lumalakad patungo kay James nang walang pag-aatubili, lamang naihinto ng isang itim na puwersa na nagmula sa Lucille. "Huminahon ka, G. Walt." Madali na sumigaw si Lucille. "Hindi mo pa ba napagtanto kung sino siya?" Biglang nagyelo si Pertecus, naayos ang kanyang tingin kay James na parang tinitigan niya ang isang demonyo. Sa isang iglap, siya ay petrolyo. "Kumusta naman ang mga celestial na saging?" Malamig na tinanong ni James, at si Matanae. Tanging ang mga nakababatang henerasyon ay nakikipaglaban sa napakalaking labanan, ano ang ginagawa nila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6502. Sa mukha ng mga salita ni James, lumapit si Pertecus tulad ng isang nawawalang kaluluwa. "Ikaw." Malapit na siyang magsalita nang kumalas si James sa kanyang kamay, na naghahadges ng isang hindi tinatagusan ng tunog na hadlang na gawa sa kulay abo, itim, at puting energies na agad na nakapaloob sa buong palasyo ng Yggdrasil. "Hindi ka nawawala." Si Pertecus ay tumitig ng mabuti kay James, nanginginig ang kanyang mga labi. "Bakit mo ganap na binago ang iyong hitsura? Hindi na kita makikilala, at ang iyong aura." Sa pamamagitan ng nakaligtas na kalamidad. Napangiti si James ng mahina. "Kahit na ang aking gintong katawan at panloob na mga organo ay na-recast, paano ko hindi maaasahan ang pagbabago sa hitsura?" Sa mga salitang ito, ang mga kamay ni Pertecus ay nanginginig habang dahan-daang naabot niya ang pisngi ni James. Bigla, ang luha ay damaloy sa kanyang mukha sa sandaling nakipag-ugnay ang kanyang touch. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Nang makita ito, ang mukha ni James ay nagpakita ng isang nakangiti-ngiti. "Huwag maging ganito, pareho kaming matanda ngayon." Nakatayo sa tabi nila, nagbuntong hininga si Lucille at nagpupumilit upang makahanap ng mga salita. "Akala ko namatay ka sa walang bisa ng sekta ng Timaeus," sabi ni Pertecus, ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nakita ko sina Zayden, Zolani, at Izert na sumali sa puwersa laban sa madilim na langit na landas. "Ikaw ang sisingilan upang hadlangan sila. Nais kong magmadali at tulungan ka, ngunit ako." "Tama ka," nag-ambala si James sa Pertecus. "Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ikaw ay magiging kanya ng kumpay kung dumating ka." Gayunpaman, sinisisi ang sanhi ng kapahamakan na ito sa madilim na landas ng langit at pagkatapos ay naghahanap ng paghihiganti laban sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa madilim na mundo ay hindi tama. Nagpakita si Pertecus ng isang nakagulat na ekspresyon. "Ikaw, alam mo rin ito." "Hindi ko lamang alam ang tungkol dito." Sinulyapan ni James si Pertecus. "Alam ko rin na naghahain ka ngayon ng Zachary, at ang iyong superior ay Hetsema." Sa mga salitang ito, tiningnan ni Pertecus si James na parang halimaw siya. "Ikaw, maaari kang magbasa ng isip." Huminga ng malalim si James. "Sa ngayon, nais ko lang malaman kung bakit ang mga powerhouse tulad ni Matanaya at ang mga celestial na saging ay hindi lumahok sa malaking labanan." "Wala akong ideya," malubhang sinabi ni Pertecus. "Dahil ang decree of extinction ng Tai Chi, ang lahat ng nakaligtas na mga Grand Patriarch ng mundo ng Genesis ay tila nawala sa manipis na hangin ng magdamag, at wala nang lumitaw mula pa." Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. "Kasama sina Yegor at Lady Herodias." Tumanggaw si Pertecus. "Sa kasalukuyang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na micro-Genesis worlds, Zachary, Gladwan, Yaki's Holiness,
at Hetsema ay kilala bilang ang apat na taluktok ng Quasi-Declan rango ng mga powerhouse. Naririnig ito, mukhang nagulat si Lucille. Pick ng rango ng Quasi-Declan. Ano iyon? Nangangahulugan ito na sila ay isang gintong katawan na malayo sa rango ng Zeklan, paliwanag ni Perthes. Kamakailan lamang, natanggap namin ang Tai Chi na utos. Ipinahayag niya na ang sinumang pumatay kay James at ang madilim na landas ng langit ay bibigyan ng isang gintong katawan at umakyat sa rango ng Zeklan. Tumalikod si Lucille kay James, para lamang makita siyang biglang nahulog sa katahimikan. Para kay James, kung ang tinatawag na apat na powerhouse ay nasa rurok ng rango ng Quasi-Declan o nakamit ang rango ng Zeklan sa paglilinang, lahat sila ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Ang nagulat sa kanya ay ang kanyang anak na si Hetsema ay nakalista din sa mga powerhouse. Naisip niya kung ano ang naranasan ng taong ito matapos na makuha ni Zachary. Sa pag-iisip nito, ang mga imahe ng kanyang mga anak ay sumabog sa isip ni James. Naalala niya na ang lahat ng mga anak ay kinuha bilang mga alagad ng mga celestial na sage, Yegor, at Lady Herodias. Naisip niya kung ano ang kanilang mga nagawa ngayon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong muli ni James, kaya, sino ang mga powerhouse sa gilid ng Solstice Alliance ngayon? Hindi ko alam. Umiling-iling si Perthes. Dahil ang mahusay na labanan, walang nabubuhay na nilalang mula sa alinman sa lupain ng Forlat o Skynet na nakita sa loob ng mundo ng Genesis. Ito ay parang nawala na sila sa manipis na hangin. Ang bagong sekta ng Timaeus at ang bagong sekta ng Yokis ay nag-ayos ng maraming pag-atake, ngunit lahat sila ay natapos sa mapaminsalang pagkabigo. Sa mga nakaraang taon, pinangunahan ng gobernador ng Yang ang apat na mga simbolo na malaking hukbo upang makuha ang maraming lokasyon sa Skynet at ang lupain ng Forlat, kahit na hindi ako pribado sa mga detalye. Matapos marinig ito, tumanggo si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6503. Perthes ay hindi nagsinungaling. Pagkatapos ng lahat, na-access ni James ang kaluluwa ni Perthes gamit ang Chaos Yin-Yang Eyes, kaya alam niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, dahan-daang nagsalita si James, binabati kita sa pagpasa ng pagsubok, G. Walt. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng Perthes ay naging isang pagkabigla. Ang pagsubok, nangangahulugan ba ito na kung ako ay nagsalita kahit kalahati ng kasinungalingan ngayon, ang nakakatakot na lakas ni James ay maaaring nabaybay na ang aking pagkamatay. Lihim siyang nagpapasalamat. Ang sekta ng Yggdrasil ay hindi lahat masama. Gayunpaman, ang karamihan sa mga miyembro nito ay mga tagasunod ng Hetsema. Ikaw ay isang papel lamang sa ilalim ng kontrol ng ibang tao. Kung nais mo ang autonomiya, kakailanganin mo ng tulong, sabi ni James, walang tigil ang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Nakatitig si Perthes kay James. Ikaw, alam mo rin ito. Panipi. Sinulyapan ni James si Lucille. Mangyaring gawin sa amin ang isang pabor, Lucille, manatili sa likod upang matulungan ang rurok na Master Walt sa pamamahala ng sekta ng Yggdrasil. Ang mga lugar na kinokontrol nila ay konektado sa walang bisa at Skynet, na mahalaga sa aming paparating na mga plano. Tumingin si Lucille kay Perthes at pagkatapos ay tumanggo. Ang Hetsema ay tuso at walang awa. Tinitigan ni Perthes si James ng masidi. Maaari bang magtagumpay ang planong ito? Perthes Walt, walang pasensya na sinabi ni Lucille. Matapos ang lahat ng mga taon na ito at nakakaranas ng labis, sa iyong paglilinang ngayon sa ranggo ng Quasi-Declan, nakakahiya ka pa ba? Hindi ito. Ang mukha ni Perthes ay twitched. Hindi mo alam kung paano maaaring maging walang awa ang Hetsema. Ang Hetsema ay kasalukuyang nakalagay sa mundo ng Sanctum Genesis. Ginambala ni James ang Perthes. Sa pamamagitan ng isang gasp, tumanggo si Perthes. Minsan kailangan niyang bumalik sa punong tanggapan upang makatanggap ng mga tagubilin at inspeksyon mula sa Gladwan. Tumanggo si James. Iwanan mo siya sa akin. Tumutuon ka lang sa iyong sariling mga gawain. Nag-atubili si Perthes, sumulyap kay Lucille bago tumanggo sa kasunduan.
Alalahanin ang proporsyon, sabi ni James sa isang hindi mapag-aalinlanganan na tono. Kunan mo itong hakbang-hakbang. Mayroon kang kahit isang entrepot. Pagkatapos, tiningnan niya si Lucille. Itapon mo siya sa walang bisa ni Yin. Ang Dark World ay nangangailangan pa rin ng isang tao upang bantayan ito. Panipi. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, nawala ang tunog na hindi tinatagusan ng tunog na sumasakop sa palasyo. May biglang sumabog ang isang kulog na dagandong mula sa labas ng Yggdrasil Palace. Kaagad pagkatapos, isang matatag na tinig ang sumigaw, ang mga magnanakaw ng sekta ng Yggdrasil, lumabas at harapin ang iyong kamatayan. Panipi. Nang marinig niya ito, dumilim ang mukha ni Perthes. Ang nakakahirap na kapwa ito ay narito muli. Sino iyon? Tanong ni James. Kinuha ni Perthes ang kanyang mga ngipin. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Punisher ng Siyam na Langit. Sa kabila ng pagiging nasa rurok ng ikasyam na pagdurusa, napakalakas niya. Sa bawat oras na siya ay lilito, nawalan kami ng ilan sa aming mga rurok na ikasyam na pagdurusa ng mga powerhouse. Ang Punisher ng Siyam na Langit. Bulalas ni Lucille, ito ay isang kakaibang pangalan. Maghintay ka rito sandali, pupunta ako at itataboy muna ang taong ito, sabi ni Perthes, bago mabilis na sumabog. Dapat ba tayong pumunta at makita? Tumingin si Lucille kay James. Gayunpaman, lumabas na si James mula sa Yggdrasil Palace sa unahan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6504. Sa walang bisa ng sekta ng Yggdrasil, isang mahiwagang figure na may suot na maskara at nagbihis sa isang itim na balabal ay naghahatid ng isang itim na longsword, na napapalibutan ng isang menacing aura ng pagpatay sa hangarin. Nakikibahagi siya sa isang mabangis na labanan laban sa isang dosenang rurok na ikasyam na mga powerhouse ng pagdurusa ng sekta ng Yggdrasil. Ang solong kamay na nakaharap sa isang dosenang mga powerhouse, ang mahiwagang figure ay nasobrahan ang mga powerhouse ng sekta ng Yggdrasil, na walang kapangyarihan at hindi makalapit. Noon lang, ang boses ni Perthes ay sumigaw mula sa walang bisa. Punisher ng Siyam na Langit, tunay na kamatayan sa hukuman. Nang marinig ito, biglang kumalat ang mahiwagang figure. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Break. Sa susunod na sandali, ang Black Longsword ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay apat, na dumarami ng mabilis hanggang sa ito ay naging 32 tibak. Sa pamamagitan ng mabilis na katumpakan, nagliliyab sila sa labas, na tinusok ng higit sa isang dosenang mga powerhouse ng sekta ng Yggdrasil. Boom! Sa mga kulog na booms, ang mga butas na powerhouse ay sumabog sa lugar o ipinadala na lumilipad, ang kanilang mga katawan ay walang buhay o malubhang nasugatan. Ang natitirang mga ilaw ng tibak pagkatapos ay sumugod patungo sa Perthes sa bilis ng kidlat. Dapat kang mamatay ngayon. Ang Perthes ay umungol sa galit, na pinakawalan ang dalawang napakalawak at nakasisindak na pagsabog ng kapangyarihan ng Genesis, mabilis na nakalagay sa dalawang napakalaking mga kopya ng palma. Ang isa pang matinding pagsabog ay sumabog habang ang mga kopya ng palad ay bumangga sa papasok na mga ilaw ng tibak. Sa sorpresa ni Perthes, ang mahiwagang figure ay hindi humarap sa kanya ng ulo ngunit sa halip ay inatras ang itim na longsword, mabilis na nag-aani ng nakapalibot na mga buhay na nilalang ng sekta ng Yggdrasil. Ang bawat flash ng ilaw ng tibak ay nagresulta sa mga swathis ng mga mababang antas na nabubuhay, ang kanilang mga ulo ay lumilipad at mga paa na nagkalat, nagpinta ng isang eksena ng walang kapares na pagdanak ng dugo at kalupitan sa walang bisa. Pagkatapos, ang mahiwagang figure na sisingilan sa karamihan ng sekta ng Yggdrasil, walang awa na pagpatay sa lahat sa landas nito. Ang eksenang ito ay napuno ng Perthes na may galit, ngunit hindi niya lubos na may palabas ang kanyang kapangyarihan dahil ang mahiwagang figure ay nakipag-ugnay na sa mga mababang antas ng buhay na nilalang ng sekta. Kung siya ay inatake, tatapusin niya ang pagpatay sa kanyang sariling mga tao. Abomination. Umungol si Perthes. Ipapadala kita sa iyong kapahamakan ngayon. Gamit nito, mabilis siyang iginuhit ang isang gintong longsword at sinisingil sa karamihan ng tao patungo sa mahiwagang figure. Nakatayo sa harap ng palasyo ng Yggdrasil,
Napanood ni na James at Lucille habang nagbukas ito. Ang dalawang ipinagpalit na sulyap. Ang kaluluwa sizzling sword art, hindi ba ang supernatural na mga kasanayan sa lagda ni G. Clayton, sabi ni Lucille. Si James ay ngumiti ng mahina na parang alam na niya ang pagkakakilanlan ng mahiwagang figure. Noon lamang, hindi makahabol sa mahiwagang figure, galit na sumigaw si Perthicus, lahat kayo ay umatras at itinayo ang gintong porma sayon. Sa pamamagitan ng isang dagandong, ang mga buhay na sekta ng Yggdrasil ay nagsimulang umatras. Habang malapit na silang mag-set up ng Golden Formation, isang guhitan ng itim na ilaw ng taybak mula sa timog kanluran na walang bisa na dumating, agad na nagiging 32 itim na ilaw ng taybak. Sa mga muffled thuds, napatay nila ang libo-libong mga sekta na Yggdrasil na nabubuhay sa timog kanluran. Ginawa nitong matindi ang ulo ni Perthicus, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkabigla. Ang isang puting ice phoenix ay kumakalat ng mga pakpak nito at nagdala ng isang malaking figure, na nagmamadali mula sa timog kanluran na walang bisa. Sa likuran ng ice phoenix ay nakaupo ang isang mahiwagang puting buhok na batang babae na may suot na snow white na balabal at isang puting maskara. Ang kanyang kasanayan sa kaluluwa na nag-aagaw ng sining ng taybak ay mas may kasanayan at makapangyarihan kaysa sa nakaraang mahiwagang figure. Ang Ice Phoenix ay nag-flap ng mga pakpak nito habang ginawa niya ang kanyang paglipat, na pinakawalan ang isang malabo ng mga swords ng yelo kasama ang kaluluwa na sumamsam sa sining ng taybak. Umatras sa itaas ng palasyo, iniutos ni Perthicus. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang isang strand ng kapangyarihang pangkasaysayan ay nagbago sa isang malaking ilaw na kalasag, mabilis na sumasaklaw sa mga retreating na nabubuhay na nilalang. Kasabay nito, ang mahiwagang figure ay mabilis na lumipat at nagtipon kasama ang mahiwagang batang babae na nakasakay sa Ice Phoenix. Pareho silang kahawig ng uhaw sa dugo at mabangis na mga demonyo. Ito ay kahanga-hanga, bulong ni Lucille habang pinapanood niya. Dalawa lamang ang nabubuhay na nilalang ay maaaring mangibabaw sa mga puwersa ng isang sekta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6505. Ang pakikipagkumpetensya sa isang tao sa ranggo ng Quasi-Declan, marahil ay hindi bababa sa isang 6 na bituin na kapangyarihan ng labanan, sagot ni Lucille. Pagkatapos, bigla siyang lumingon kay James. Mukhang hindi ka nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Perthicus. Itinaas ni James ang kilay niya. Inaasahan ko talaga na maaari niyang tawagan si Hetsema. Makakatipid ito sa akin ng maraming problema. Iniwan nito si Lucille na walang pagsasalita. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa walang bisa, ang dalawang mahiwagang figure ay nagbigay ng malaking pagsugpo at presyon sa Perthicus habang sumali sila sa puwersa. Bagaman ang Perthicus ay isang powerhouse ng ranggo ng Quasi-Declan, ang kanyang bilis at pamamaraan sa paggamit ng bakas ng kapangyarihang pangkasaysayan ay hindi bihasa, at kung minsan ay hindi man ito gumana. Sa kabilang banda, ang dalawang mahiwagang figure ay perpektong naayos at halos walang tahi sa kanilang kooperasyon, bahagya na binibigyan ang Perthicus ng anumang pagkakataon upang makontra. Matapos ang libo-libong mga pag-ikot ng mga fights, si Perthicus ay labis na nasugatan. Gayunpaman, ang dalawang mahiwagang figure ay hindi nagpakita ng balak na ay back down. Nang makita na hindi na mahawakan ng Perthicus, si James ay nagpadala ng isang mensahe kay Lucille, pumunta sa tulong ng Peakmaster na si Walt. Tulungan ang dalawang iyon. Bahagi ng mga paraan dito. Tumingin si Lucille kay James na parang nakakakita siya ng isang halimaw. Sabihin mo lang ito ng diretso kung nais mong saktan ako, hindi na kailangang makahanap ng ganoong dahilan. Ito ay bahagi ng plano, muling ipinadala ni James ang boses. Hindi nagsalita si Lucille. Pagkatapos, ginamit niya ang maikling taybak sa kanyang kamay at sumabog sa hangin. Tulad ng ginawa ni Lucille sa kanya, ang dalawang mahiwagang figure na orihinal na pinipigilan ang Perthicus ay mabilis na natalo pagkatapos lamang ng ilang daang galaw, pareho silang nasugatan. Retreat, sigaw ng mahiwagang babaeng figure. Bago ganap na makarating ang kanyang mga salita, hinarang ni Lucille ang kanilang pag-urong ng isang solong paglipat. Haha, galit na umungol si Perthicus,
Tingnan natin kung saan ka makatakas ngayon. Sinaktan niya ang parehong mga kamay, agad na nagtitipon ng kanyang kapangyarihan ng Genesis at isang bakas ng kapangyarihang pangkasaysayan. Inilunsad niya ang libo-libong mga kopya ng palma patungo sa dalawang mahiwagang figure. Nakikita ito, ang dalawang mahiwagang figure ay mabilis na nakakalat. Gayunpaman, nahanap nila ang kanilang sarili na hindi makagalaw dahil sa pagkulong ni Lucille mula sa likuran. Sa instant na iyon, ang dalawang mahiwagang figure ay nadama ng kawalan ng pag-asa. Mamatay tayo, kapatid, sabi ng Fernell figure. Titi dahil nabigo akong protektahan ka. Hindi kita dapat hayaan, sabi ng lalaki na figure. Nonsense, ang pagkapuot sa pagitan ng ating mga magulang ay hindi magkakasundo. Palpigilan mo sila. Kapatid, kung mamamatay tayo ng magkasama. Ang bilis nito ay napakabilis na kahit na ang labis na mga kopya ng palma na inilunsad ni Perthicus ay hindi mahit ang mga ito. Ang pag-atake ni Perthicus ay nahulog ng walang laman, at nagpahayag siya ng isang nagulat na ekspresyon. Tumakas sila. Tumulo si Lucille sa panig ng Perthicus. Lahat sila ay tumakas. May utang ka sa akin minsan. Sa sinabi nito, tumalon siya patungo sa Yggdrasil Palace. Tumakas sila. Natigilan si Perthicus, pagkatapos ay napagtanto lamang na si James sa labas ng palasyo ay biglang nawala. Sa isang iglap, tila may naiintindihan siya, ngunit tila hindi rin niya nahahawakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6506. Sa gilid ng Grand Formation sa Yin's Void, ang dalawang mahiwagang figure na nakapaloob sa tricolored light ng kulay abo, itim, at puting flickered at agad na lumitaw. Tumingin sila sa paligid ng nakakagulat, upang makita lamang ang kanilang mga sarili na malayo sa nakaraang larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng mahiwagang babaeng figure, kapatid, nagkalat ba tayo sa wala? Kung mayroon talaga tayo, maaari pa ba tayong magkasama? Ang misteryosong figure ay nagretort. Well, totoo iyon, ang misteryosong babaeng figure ay nagbulong. Pagkatapos, sinuri niya ang kanyang sarili. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Bakit sa tingin ko ay hindi ako nasaktan? Silly girl, ang mahiwagang figure na chuckled, maaari ba na nangangarap lamang tayo tungkol sa pag-atake sa sekta ng Yggdrasil? Hindi iyon makatuwiran. Ang mahiwagang babaeng figure ay nakataas ang kanyang ulo. Malinaw kung pinili ang pagsira sa sarili. Paano ako may unharmed? Kung gayon, may nakatulong sa amin. Ang misteryosong figure ay gaanong hinimas sa kanya, pagkatapos ay tumango patungo sa kanan. Ang misteryosong babaeng figure ay tumalikod sa kanyang ulo upang makita si James na nakaupo sa isang bato. Hawak niya ang isang garapon ng kaguluhan na absent at uminom ng kanyang sarili, ganap na hindi pinapansin ang kanilang presensya. Ang nagulat sa dalawang mahiwagang figure kahit na higit pa ay hindi nila maramdaman ang anumang aura mula kay James, kahit na ang kanyang base sa paglilinang. Parang siya ay isang ordinaryong gwapong nasa gitnang tao. Matapos ang isang sandali ng pagtataka, ang mahiwagang figure ay nagtapon ng babaeng figure, at magkasama silang lumapit kay James. Salamat sa pag-save ng aming buhay, Senyor. Ang mahiwagang lalaki na figure ay yumoko ng magalang. Madali ring yumoko ang babaeng figure. Salamat, Senyor. Naririnig ito, hindi makakatulong si James kundi mag-chuckle. Hindi nila siya tinawag na ama, ngunit, nakatatanda, lahat dahil sa kanyang pagkilala. Tumangala siya sa kanila, isang nalulugod na ngiti na lumilitaw sa kanyang mukha. Ang soul-seizing sword art ay isang bihasang pamamaraan para kay Clayton. Ang dalawa sa kanila ay natigilan nang marinig nila ito. Alam mo ba ang aming Panginoon? Bulalas ng babaeng figure. Ang misteryosong lalaki na figure ay agad na hinimas sa kanya, na parang pagsaway sa kanya para ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi mo na kailangang magsuot ng mga hangin, sabi ni James nang may ngiti. Ang iyong Panginoon at ako ay may malalim na bono ng buhay at kamatayan. Nabanggit niya kayong dalawa dati, ang isa ay nagngangalang Jacopo Caden at ang isa pang nagngangalang Zane Callahan. Kung hindi man,
Bakit ako makialam ngayon? Ang dalawa sa kanila ay pinalawak ang kanilang mga mata ng sabay-sabay. Hindi na kailangang mag-alala, gaanong sinabi ni James. Nag-set up ako ng hadlang dito. Tunay na siya si Jacopo Kayden. Tinapon niya ang babaeng figure sa tabi niya at ngumiti. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng isang sulyap, at pagkatapos ay lumuhad at yumuko ng malalim kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6507. Tumayo. Tumanggo sila ni James. Nagpalitan sina Jacopo at Zayn bago tumayo ng magalang. Ang panunood ng kanyang dalawang anak ay nakamit kung ano ang mayroon sila ngayon, at nasasaksihan ang kanilang paglaki at kakayahan, naramdaman ni James na labis na nasiyahan. Sa totoo lang, palagi siyang nagdadala ng isang pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa kanila, natatakot na baka mawala sila sa maling landas. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ngayon, nadama niyang tiniyak na makita kung gaano kahusay ang mga ito sa ilalim ng kanyang mapang-akit na pag-aalaga, at ang mga sorpresa na ibinigay nila sa kanya. Nakaligtas sa kapahamakan na ito, mayroon siyang sariling mga plano para sa mga bata sa pagbabalik sa mundo ng Genesis. Sa pagtingin sa kanila, ngumiti si James at sinabi, ang iyong Panginoon ay bumalik sa Zymergy at ipinagkatiwala akong turuan ka. Handa ka na ba? Nagulat sina Jacopo at Zayn. Ang Zymergy ba ay isang lugar? Mabilis na tanong ni Zayn. Maaari ba nating makita muli ang matandang lalaki? Sumulyap kay James, nagmadali si Jacopo na tumusok kay Zayn. Isipin ang iyong kaugalian. Mabilis na tinakpan ni Zayn ang kanyang bibig ng kanyang kamay, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning ng katahimikan. Walang pag-aalala, chuckled ni James. Ang paggalang sa isang guro at pagpapahalaga sa pag-uugali ay mahalaga sa pagiging tao. Lahat tayo ay tao at dapat bigyang diin ang puntong ito. Salamat, Senyor. Yumuko ulit si Jacopo. Dahil ipinagkatiwala ka ng aming guro sa amin, ito ang providence at boon na iniwan niya para sa amin, ngunit. Ano? Tanong ni James. Ang kasalukuyang mundo ng Genesis ay maaaring hindi mapaunlakan tayo. Seryoso si Jacopo kay James. Senyor, maaaring magdala ka ng maraming problema kung makisali ka. Gaano karaming problema ang maaaring magkaroon? Magaan ang sinabi ni James. Ang mundo ng Genesis ay isang pangkat lamang ng mga ants. Ang susi ay ang pagdadala namin ng sama ng loob ng patricide at matricide, isang hindi mapagkasunduang pagkapuot, galit na bulalas ni Zayn. Ang aming kalaban ay si Tai Chi, ang kataas-taasang pagkatao. Senyor, hindi ka ba natatakot? Tai Chi. Ang mga labi ni James ay nakakulong sa isang malamig na ngiti. Hindi ka ba natatakot? Wala kaming dahilan upang matakot, o hindi rin tayo dapat. Nakatitig si Jacopo kay James nang may solemn na. Pinatay niya ang aming mga magulang, pinalayas ang kanyang mga kakulangan upang patayin ang napakaraming mga kapatid, na tinatrato ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo bilang mga alipin. Ang sama ng loob na ito ay hindi mapagkasunduan. Ang aming mga magulang ay nakipaglaban sa Tai Chi para sa hindi mabilang na mga entropet. Ang pagtabi kong siya at si Thea ay namatay, kahit na mayroon sila, ang kanyang mga anak ay magpapatuloy sa landas na ito. Ito ang bloodline ng pamilyang Kayden, ang kanilang hindi mapang-akit na espiritu, ang kanilang pagmamataas, na maipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Nakaramdam ng isang halo ng emosyon, tiningnan muli ni James sina Jacopo at Zayn. Yegor Sadler, ngumiti si James. Sure na sapat, pareho silang nagpakita ng mga pagpapahayag ng pagtataka matapos marinig ang mga pangalang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6508. Hindi nila lahat namatay, mayroon sila. Tanong ni James. Hindi. Si Jacopo ay nadarama niya at nagbuntong hininga, ito ay sa mga dating kaibigan na nabanggit mo, dalawa ang bumagsak bilang mga kakulangan sa ilalim ng Tai Chi. WHO. Si James ay nagulat ng sorpresa. Gladwin Warwick at His Holiness, Zayn Huff. Kung wala sila, hindi pa rin mawawala si Uncle Truett hanggang ngayon, at ang aming alyansa sa Solstice ay hindi magtatapos ng ganito.
Ang paglaho ni Truett ay nauugnay sa Gladwin at Yakis kabanalan. Pinukaw ng isip ni James. Alam ko ang tungkol kay Truett, ang anak ni Yegor. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Hindi ba siya nagmamalasakit? Aniya. Nag-ungol si Zane, parehong nabilanggo sina G. Yegor at MS Herodias sa banal na site ng Telhervo. Hindi sila makikialam. Ang holy site ng Telhervo ay ang kanilang sariling kakaibang espasyo, at maaari pa rin silang itago doon. Nahihirapan itong paniwalaan ni James. Pagkatapos ng lahat, si Clayton ay maaaring lumipat pabalik-balik sa loob nito, kahit na tinatrato ang 30 Grand Formation na wala. Si Jacopo ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Tama ka, ngunit kalaunan ay inilagay ni Taichi ang disregard lock sa banal na site, ganap na tinatatakan ito. Sa lakas ng dalawang nakatatanda, imposibleng masira. Hindi mapigilan ni James ngunit ay furrow ang kanyang mga browser. Tunay na tuso si Taichi. Naisip pa niya ito. Pagkatapos, tinanong ni James, ano ang tungkol sa Celestial Sages? Sila rin ang rurok ng pagkonsumo ng ikasyam na mga powerhouse ng pagdurusa. Ang Celestial Sages, magaan si Jacopo. Tulad ni Uncle Truett, nawawala pa rin sila hanggang sa araw na ito, na parang nawala sila sa manipis na hangin ng magdamag. Matapos ang mahusay na labanan sa pagitan ng aking mga magulang, tila wala sa mga nakaligtas na quasi-declan rango ng Grand Patriarch sa mundo ng Genesis, kasama ang Zolani mula sa sekta ng Timaeus, si Sir Zayden, Izert mula sa sekta ng Yakis, at si Sir Mataneo mula sa sekta ng Eustes, ay muling lumitaw. Tumahimik si James. Ang mga salita ng kanyang anak ay halos magkapareho sa Porteques. Nangangahulugan ito na ang pagkawala ng mga Grand Patriarch na ito ay nakumpirma. Ano ang kinatawan nito? Ito ba ang grand scheme ni Taichi na harapin ang pagdurusa ng Taichi, na nagtatanim ng higit pang mga ranggo ng Zeklan upang harapin ang kanyang sarili at ang kanyang asawa? O alam niya na sa sandaling siya ay lumabas, tiyak na masisipsip niya ang kapangyarihang pangkasaysayan ng mga Grand Patriarch na ito, sa gayon ay lubos na nadaragdagan ang kanyang lakas. O marahil, ang mga Grand Patriarch na ito ay ayaw na maging kanyang mga pupi at kakulangan, at lubusang pinatay niya sila. Sa iba't ibang mga pag-aalinlangan, isa pang naisip na lumitaw sa isip ni James. Hindi alintana kung gaano karaming mga landas ang kinuha niya, kukuha lang siya. Dahil naglalayong siya na mag-uproot sa kanya at mag-set up ng kanyang sariling chessboard, tutulan niya ang isang sneak na pag-atake sa kanyang nakatagong pagkakakilanlan na dinala ng homeroom hidden bid ay hindi dapat mailantad ng madali. Nilalayon niyang ay maximize ang kalamangan nito. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni na James sina Jacopo at Zane. Saan ka pupunta ngayon? Ang 30 Grand Formation, sagot ni na Jacopo at Zane. Maaari ka bang pumunta at malayang pumunta? Tanong ni James. Sa ito, sina Jacopo at Zane ay tumingin sa isa't isa at pagkatapos ay tahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo tulad ng dalawang may kasalanan na mga bata. Naiintindihan ni James. Ang kanyang dalawang anak ay dapat na lumabas. Panahon na upang umuwi. Inalis ni James ang Chaos Wine Jar at dahan-daang tumayo. Kailangan kong makilala ang aking mga dating kaibigan sa Skynet. May utang pa rin ako sa kanila. Nagpanik sina Jacopo at Zane nang marinig nila siya. Tila napagtanto ni Jacopo ang isang bagay, kinakabahan na sinasabi kay James, Senior, ang bagay na ito ay hindi mahalaga. Wala kaming kinalaman sa anumang malaking laban. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6500 James ay hindi maiwasang matsyakal sa loob. Ang tinaguriang, Tia Zitlali, na tinukoy nila ay dapat na Zitlali Blair. Ang batang babae na ito ay nagmamay-ari ng puwersa ng Orient at matagal nang nakarating sa rurok ng ikasyam na pagdurusa. Tiyak, dapat na nakamit niya ang pagkumpleto ngayon. Tila ang kanyang awtoridad sa mga mata ng mga bata na ito ay napakataas. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata.
Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni James na may ngiti, pag-usapan natin ito pagdating namin doon. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, dinala ni na James sina Jacopo at Zane upang maglakad ng maraming mga hakbang gamit ang hakbang na terrace astride, walang kahirap-hirap na bumagsak sa 30 grand form na walang anumang pile. Nang makarating sila, sina Jacopo at Zane ay nagsuot ng mga ekspresyon ng malalim na pagkabigla. Hindi nila inaasahan na si James ay magkaroon ng gayong supernatural na kapangyarihan, na may kakayahang huwag pansinin kahit na ang 30 grand formation. Sa susunod na sandali, ang isang ilaw ng taybak ay biglang nag-flick sa walang bisa. Ang isang engkanto na nakasuot ng snowy white na mga damit, na nagdadala ng isang nakasisilaw na latigo sa kanyang kamay, kaaya-aya na bumaba. Tia Zitlali, bulalas ni Zane sa alarma, mabilis na kumukuha ng takip sa likuran ni James. Ang mukha ni Jacopo ay nagbago din ng drastically habang agad niyang itinuwid ang kanyang postura, ibinaba ang kanyang ulo sa paggalang. Samantala, itinakda ni James ang kanyang tingin ng matindi sa puting robed fairy sa harap niya. Si Zitlali, ang asawa ni Truett at ang kanyang hipag. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, ang kanyang kagandahan ay nanatili, na nagpapalabas ng higit na banal na dignidad. Mula sa kanyang pagpapataw ng aura, maliwanag na naabot niya ang rurok ng pagkumpleto ng ikasyam na pagdurusa, ang kanyang lakas na higit sa kahit na sa Perthicus. Malinaw na hindi siya umiwas sa pakikipag-ugnay sa mga pangunahing laban sa mga nakaraang taon, dahil mayroong isang malakas na aura ng pagpatay sa hangarin na nagmula sa kanya. Lumuhad, sinabi ni Zitlali, ang kanyang mukha ay mahigpit. Si Jacopo ay kinuha at mabilis na lumuhad. Si Zane, na nagtatago sa likuran ni James, ay walang imak na lumuhad at agad na lumuhad. Crack, crack. Maraming mga malakas na magkakasunod na tunog ang lumitaw habang ang latigo sa kamay ng Zitlali ay bumagsak, ang landing ay sumabog sa Jacopo at Zane ayon sa pagkakabanggit. Agad na bukas ang kanilang laman, na nagbubunyag ng mga nakasisindak na sugat mula sa kung saan ang dugo ay bumagsak. Ang pagtitiis ng matinding sakit, sina Jacopo at Zane ay nagpahid ng kanilang mga ngipin, hindi binibigkas ang isang salita habang nagmamadali silang yumuko ang kanilang mga ulo. Nasaksihan ang eksenang ito, malapit nang magsalita si James, ngunit siya ay nag-ambala sa pagsaway ni Zitlali. Lumaki ka ng sapat upang hamanin ang sekta ng Yggdrasil. Mayroon ka bang ideya kung gaano ito mapanganib? Sinabi niya na nahaharap sa kanyang pagsaway, sina Zane at Jacopo ay tumingin ng lubos na napahiya ngunit hindi pa rin siya nangangahas na gumawa ng isang tunog. Naniniwala ka ba talaga sa inyong sarili na walang talo bilang mga alagad ni Mr. Si Clayton at nagmana ng totoong mga turo ng kaluluwa na nag-aagaw ng sword art. Ang tinig ni Zitlali ay may galit na galit. Gayunpaman, hindi siya kailanman kumilos bilang mayabang bilang kayong dalawa. Sa sandaling ito, si James ay nag-iwas sa awkwardly. Bago niya masabi, sinulyapan siya ng galit na Zitlali. Si Zitlali ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Nagsalita si James ng isang pagkilala at ngumiti, pinagsama ang kanyang mga kamay. Ako ay isang kaibigan ni Yegor, na nagngangalang Bifren. Habang sinabi niya ito, nagmuni-muni si James sa loob. Gayunpaman, ang paggamit ng pangalan ni Bifren ay kailangang sapat na ngayon. Pagkatapos ng lahat, may mas malaking bagay sa kamay, at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi pa may hayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6510. Staring sa James, Zitlali ay hindi makikilala ang kanyang base sa paglilinang. Siya ay yumuko ng magalang at sinabing, kaya, ikaw si G. Bifren. Dapat akong humingi ng tawad para sa anumang abala na dulot. Tulad ng para sa dalawang anak na ito. Hindi sila masama, chuckled ni James. Nagmana sila ng kalahati ng totoong mga turo ng Clayton, ngunit din ang pagmamataas at kawalang ingat sa buong pamana. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong drawer cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Kailangan nila ng mahigpit na disiplina. Habang siya ay nagsalita, ang parehong Jacopo at Zane ay lumingon ng sabay-sabay, ang kanilang mga ekspresyon ay tila sinasabi, Senior, hindi ba tayo sam-asang ayon na huwag linlanggan tayo?
Maging matapat, kung hindi ka tinulungan ni G. Befriend sa oras na ito, maaari ka bang bumalik ng ligtas? Naririnig ito, nagulat si Jacopo. Dali-dali siyang nagkautod. Si Zane ay nagbulong sa ilalim ng kanyang hininga, din ang kotoang nang hindi matapang na itaas ang kanyang ulo. Ang 30 Grand Formation ay hindi ka maaaring panatilihin, galit na si Zitlali. Fine, kukunin ko ang panganib at ipadala ka sa lupain ng Forlat. Iiwan kita sa pangangalaga ni na Tia Laila at Tia Rebella upang disiplinahin ka. Tingnan natin kung paano kanila haharapin. Sa ito, sina Jacopo at Zane ay agad na natakot. Madali silang humingi ng awa. Mangyaring, Tia Zitlali. Kung nais mong parusahan kami, tatanggapin namin ito. Huwag mo lang kaming ipadala sa lupain ng Forlat. Maganda, mabait, kaibig-ibig na Tia Zitlali, mangyaring maawa. Ipinangako namin na hindi na tayo muling magkamali. Sa panunood ng dalawang bata na nakikipag-away, tumangging pumunta sa lupain ng Forlat kahit na sa gastos ng kanilang buhay, si Zitlali ay hindi maiwasang makaramdam ng parehong galit at nakakaaliw. Gayunpaman, si James ay nagkaroon ng isang nakakagulat na ekspresyon. Ano ang mali sa lupain ng Forlat? Nagtataglay ba sina Laila at Rebella ng napakalaking kapangyarihan na natakot nila ang dalawang bata sa kanilang pangunahing? Noon lang, mapilit na tumingin si Zane kay James. Senior, ipinangako mo na tulungan kami. Oo, Senior. Madali ring sinabi ni Jacopo, ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ng Master. Hindi ka lamang makatayo at maghirap tayo sa lupain ng Forlat, maaari mo ba? Naglalito si James at tinanong, ano ang lupain ng Forlat? Bago tumugon si Zitlali, nakipag-ugnay si Zane, ito ay karaniwang isang hellish kailaliman, na hindi pala kaibigan sa amin. Kapag naruroon kami, ipapadala kami ng Tia Laila at Tia Rebella sa ika-4 na layer, kung saan ang hindi mabilang na mga espiritu ng extraterritorial ay hindi tumitigil sa pag-atake. Bukod dito, ang kanilang mga base sa paglilinang ay napakataas, at walang pahinga. Oo, sabi ni Jacopo, ang gulat na maliwanag sa kanyang mukha. Sina Noel at Wilhelmina ay sumisigaw nang makita ang mga tao sa tuwing babalik sila, na nagsasabing hindi sila nakatagpo ng isang tunay na pamumuhay na nasa maraming mga entropic. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa patuloy na pagpatay. Ang Tia Laila at Tia Rebella ay labis na walang awa. Ikaw ay labis na galit. Agad na sinaway si Zitlali. Naglakas loob kang banggitin sina Wilhelmina at Noel. Naabot na nila ang ranggo ng Quasi-Declan, na may mas mataas na mga base sa paglilinang at higit na karanasan sa labanan kaysa sa iyo. Samantala, si James ay nagsuot ng isang malabong ngiti. Gayunpaman, ang mga espiritu na iyon ay walang iba kundi ang walang pag-iisip na mga tuta na sumalakay at nahulog ng walang katapusang. Ang mga ito ay angkop para sa maagang pagsasanay ngunit malayo sa sapat upang sanayin ang mga tunay na kontemporaryong eksperto. Sa isip nito, tiningnan ni James si Zitlali. Ang dalawang bata na ito ay mga alagad ng Clayton. May utang ako sa kanya, kaya bakit hindi ko sila dadalhin? Si Zitlali ay kinuha, pagkatapos ay sumimangot. Saan mo balak kunin ang mga ito? Nagdududa ka ba sa akin? Chuckled James. Pagkatapos ay hahanapin ko si Yegor at talakayin ito. Pinagmamasdan mo ang dalawang bata ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6511. James ay gumanap ng Dawn Blaze form at nawala mula sa lugar agad. Bumagsak ang panga ni Zitlali. Pagkatapos, sinulyapan niya sina Jacopo at Zane. Alam ba ng dalawa ang tungkol sa taong iyon, G. Befriend. Si Jacopo at Zane ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, sinabi nila kay Zitlali tungkol sa kung paano nila nakilala si James. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Inilarawan din ng mga kabataan sa kanya kung paano dinala sila ni James sa 30 Grand Formation nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan sa lagda. Bukod dito, pinamamahalaang ni James na manatiling hindi natukoy at lumabas ng ganap na hindi nasaktan. Si Zitlali ay may hitsura ng pagkalungkot sa kanyang mukha nang marinig ang mga salitang iyon. Maging ang gobernador ng Yang,
na nakarating sa ika-6 na ranggo ng Zeklan, ay hindi maaaring masira ang 30 Grand Formation. Sa madaling salita, si Bifren ay malamang sa isang mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa gobernador ng Yang. Hindi masabi ni Zitlali kung ito ay mabuti o masamang balita para sa Skynet. Tia Zitlali, si Zayn ay may isang magaspang na ideya tungkol sa kung ano ang mababahala sa Zitlali. Hindi namin masusukat kung gaano kalakas si Mr. Si Bifren ay, kung siya ay tunay na nangangahulugang pinsala sa atin, hindi natin mabubuhay ang kanyang mga pag-atake. Dagdag pa ni Jacopo, Mr. Iniligtas ni Bifren ang ating buhay. Kung nais niyang patayin tayo, gagawin niya ito kanina. Kayong dalawa ay masyadong walang muwang. Inilunsad ni Zitlali ang kanyang mga mata at nagbuntong hininga. Manatili dito, at huwag pumunta kahit saan. Kailangan kong suriin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Si Zitlali ay nag-teleport sa susunod na instant. Kasabay ng flash ng isang tricolored light, si James ay materyal sa labas ng Telvervo Holy Site. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalaking bola ng itim at puting gas na bumubuo ng isang Tai Chi diagram ay lumitaw sa itaas ng banal na site ng Telvervo. Ang mga itim at puting ilaw ay lumiwanag mula sa gas papunta sa banal na site ng Telvervo, na kumikilos bilang isang selyo. Iyon ay isang murang trick. Kung hindi ito dahil mayroon akong iba pang mga plano, kukunin ko kaagad ang banal na tool. Sumingit si James. Pagkatapos, ipinakita niya ang hakbang na Terrace Astride at gumawa ng 7 hakbang pasulong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa puwang na iyon ay tumigil. Kahit na ang itim at puting masa ng gas ay tumigil sa paglipat. Habang si James ay gumawa ng ika-8 hakbang, lumipat siya sa banal na site ng Telvervo at walang kahirap-hirap na parang wala ang selyo. Kapag ginawa ito ni James sa loob, ang mga nagyelo na masa ng itim at puting gas ay nagsimulang mabagal muli sa hangin. Ang isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng silang ay nagmula sa mga gas. Si Zitlali na nahuli kay James ay nagtago sa malayo at nakita ang lahat. Ang isang hitsura ng pagkabigla at kakilat-kilabot ay naplaster sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang taong tumawag sa kanyang sarili ay dumaan sa selyo na parang wala. Mabilis na nagpasya si Zitlali na maghintay doon hanggang sa lumabas si Bifren upang makausap siya. Kung ang tao ay walang masamang hangarin, susubukan ni Zitlali na hikayatin siyang sumali sa kanila. Sa kanyang tulong, ang Solstice Alliance ay magkakaroon ng isang bagong pagkakataon upang makaganti. Bumalik ka. Makikilala kita mamaya para sa isang chat. Tumanggap si Zitlali ng isang paghahatid ng boses sa sandaling iyon. Para sa isang split segundo, naisip niya na ang kanyang puso ay maaaring tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi mapigilan ni Zitlali ngunit magtaka kung mas mataas ang pagkatao ni Bifren. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6512. Inside ang pangunahing Holy Hall ng Telvervo, si Egor na nakaupo sa sahig ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay sumabog sa isang ngiti. Ano ang may malabag na ngiti na iyon? Iniisip mo ba ang ibang babae? Sinabi ni Herodias, kailangan ko bang panatilihin ka sa leash ngayon? Sandali na natigilan si Egor. Pagkatapos, igulong niya ang kanyang mga mata. Maaari kang maging labis na kainahinala. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Halika, dapat tayong lumabas at tanggapin ang isang matandang kaibigan. Nakatutuwa si Herodias habang pinapanood niya si Egor na tumayo at tumungo sa pintuan. Matandang kaibigan, alin sa aming mga dating kaibigan ang maaari pa ring makapasok dito? Nakarating siya sa kanyang mga paa at sumunod sa likuran ni Egor. Kung paanong ang dalawa sa kanila ay lumabas sa pangunahing bulwagan, makakakita sila ng isang bola ng kulay abo, itim, at puting ilaw na binaril sa hangin at lumapag ng ilang mga hakbang ang layo. Ang isang nasa hustong gulang na tao ay mula sa bola ng ilaw. Ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Si Herodias ay nag-iingat sa estranghero, na talagang bagong disguise ni James. Sa kabilang banda, tumawa si Egor ng buong puso at pinalawak ang kanyang mga braso. Pagkatapos, lumakad siya kay James at niyakap siya.
Si Herodias ay ganap na dumbfounded. Hanggat maalala niya, hindi pa niya nakilala ang taong ito. TS tama para sa amin na magsalita dito. Lumayo si James kay Yegor. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy si Yegor, nakangiti pa rin, maaari lamang ilagay ni Yeria ang lock ng Deregard upang maisil ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya sapat na makapangyarihan upang mag-especially iya sa mga pag-uusap na mayroon tayo sa Telhervo Holy Site. Tiyak na iyon. Tumalikod si James at yumoko ng bahagya kay Herodias. Pagbati, Lady Herodias. Ako, si James Caden. Nang marinig ni Herodias ang pangalan, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito sa isa sa sorpresa. Pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ni James sa tuwa. Ikaw si James Caden, ang napili. Ngumiti si James at tumango. Paano ka naiiba ngayon? Nagtataka si Herodias, gayon din, paano hindi ko masuri ang iyong paglilinang ngayon? Ngumisi si James. Napangiti si Yegor at ipinaliwanag, kahit na maaari mong magamit ang kapangyarihan ng TIRTA, nakamit mo lamang ang rurok ng pagkonsumo ng Years One Dale Rango. Kung maaari mo pa ring suriin ang paglilinang ni James, magagawa ba niyang dumaan sa Deregard Lock ng madali at magkita tayo ng hindi nahuli? Tungkol sa kanyang hitsura, si James ay dapat na nakatanggap ng isa pang kapalaran na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ng hindi napansin ni Taichi. Si Herodias ay gaanong sinampal ang gitna ng kanyang palad laban sa kanyang noo at tumawa. Tama iyon. Si James ngayon ay mas may kasanayan at makapangyarihan kaysa sa amin, ang kanyang mga nakatatanda. Iniligtas kayong dalawa sa aking buhay at binigyan ako ng isa pang pagkakataon upang labanan. Pagkatapos, gestured nila para sundin sila ni James sa pangunahing bulwagan. Ang tatlo sa kanila ay umupo sa loob ng bulwagan. Matapos tumitig sa isa't isa para sa isang habang, lahat ng tatlong sumabog na tumatawa. Malinaw pa rin nilang maalala ang huling oras na nagkita sila. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kapangyarihan at paglilinang sa pagitan nila ay napakalaki ngayon. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay naramdaman pa rin ang tungkol sa bawat isa. Sila ay mga kaibigan at kasama na maaaring isakripisyo ang kanilang buhay para sa ibang tao sa isang tibok ng puso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6513. Bumalik lang ako mula sa walang bisa nihin. Mayroong ilang mga bagay na hindi ko alam. Halimbawa, paano nawawala ang mga celestial na saging at si Sir Matanae? Gayun din, nasaan si Truett? Tanong ni James. Nang marinig ang kanyang mga katanungan, nagbuntong hininga sina Yegor at Herodias. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong drawer cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Kahit na ang dalawa sa iyo ay walang ideya kung nasaan sila. Tanong ni James. Marahil ito ay bahagi ng plano ni Taichi. Tumugon si Yegor, sinusubukan niyang maghanda kapag bumalik ka mula sa walang bisa nihin. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Kaya, dinukot niya ang huling ilang mga Grand Patriarch ng Genesis, kasama na ang mga celestial na saging. Sinusubukan niyang kontrolin ang mga ito at tulungan silang makamit ang rango ng Zeklan upang magamit niya ang mga ito upang sakupin ako. Tumango si Yegor. Dagdag pa ni Herodias, ang iyong asawa ay malamang na isa rin sa mga target ni Taichi. Kayo ay maaaring umakyat laban sa isang pangkat ng Zeklan rango ng mga magsasaka sa lalong madaling panahon. Si James ay may maalalahanin na pagpapahayag. Nakita ka ba ng asawa ko? Malawak na ngumisi si Herodias. Sumagip siya nang sinubukan ng gobernador ng Yang na masira ang 30 Grand Formation sa Skynet. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan niyang iwaksi ang gobernador ng Yang sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang buong kapangyarihan. Nagpadala din ang iyong asawa kina Noel, Winnie, at Maxine sa lupain ng Forlat. Mabilis na tinanong ni James, bumalik din ba siya sa lupain ng Forlat? Si Yegor ay nagpabuntong hininga. Wala kaming ideya dahil hindi siya dumaan pagkatapos. Binigyan ng kaunting tumango si James. Kumusta naman si Truett? Patay ba siya o buhay? Itinaas ni Yegor ang kanyang palad at gumawa ng isang makulay, mahiwagang lampara. Habang lumulutang ang lampara kay James,
Nakakita siya ng isang mahina na apoy na kumikislap sa loob. Tila parang ang apoy ay maaaring lumabas sa anumang sandali. Tumangala si James. Nangangahulugan ito na buhay pa rin si Truett. Si Yegor ay may solemn na pagtingin sa kanyang mukha. Hindi lang natin alam kung nasaan siya. Iwanan mo iyon sa akin. Huminga ng malalim si James. Bago iyon, mayroon akong mga regalo para sa iyo. Hinawakan ni James ang parehong palad. Sa isang flash, ang isang enerhiya na nagniningning na may kulay abo, itim, at puting ilaw ay naradiated mula sa katawan ni James. Ang enerhiya ay tumagos sa mga dingding ng pangunahing bulwagan at naglakbay sa lahat ng dako sa loob ng banal na site ng Telhervo. Ang lahat ng mga kayamanan at mahalagang mga materyales na matatagpuan sa puwang na iyon, kahit na ang mga transcendent na banal na tool at mga tool ng espiritu, ay dinala kay James sa pamamagitan ng enerhiya. Nagulat sina Yegor at Herodias habang pinapanood nila ang lahat ng mga item na lumulutang sa paligid ni James. Hindi nila inaasahan na ang mga kapangyarihan ni James ay nakataas hanggang sa ganito. Dalawang malaking orbs ng itim na ilaw ang nabuo sa hangin. Ang madilim na ilaw ay kumalat at pinuno ang buong bulwagan. Sina Herodias at Yegor ay halos sabay-sabay. Dalawang makintab na gintong katawan ang lumitaw sa eksaktong mga lugar kung saan ang dalawang itim na ilaw na orbs ay mas maaga. Nanlaki ang mga mata ni Yegor. Iyon ay, pinigilan kanya na bumubuo ng gintong katawan, at sa gayon ay hindi ka makagalaw sa ranggo ng Zeklan. Sa makatuwid, ginawa ko ang dalawang gintong katawan na ito para sa iyo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6514. Para sa moment, sina Yegor at Herodias ay nawawala sa mga salita. Nakatitig sila sa mga gintong katawan na partikular na idinisenyo para sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng bahagya. Sa antas ng paglilinang ng mag-asawa, kakaunti lamang ang mga kayamanan o bihirang mga item na maaaring mapik ang kanilang interes o mapasaya sila. Ang gintong katawan ay isa sa mga mahalagang kayamanan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ito rin ang pangwakas na kina Herodias at kailangan ni Yegor na pumasok sa ranggo ng Zeklan. Ito ay kung ano ang pinangarap ng lahat ng mga magsasaka ngunit maaaring hindi kailanman makakuha ng pagkakataon na magkaroon ito. Gayunpaman, ang mga mata ni Yegor at Herodias ay tumulo sa isang maikling sandali. Pinakawalan nila ang isang malalim na buntong hininga. Ano ang problema? Sumimangot si James. Hindi mo ba nais na makamit ang ranggo ng Deklan? Siyempre ginagawa natin. Napangiti si Yegor. Gayunpaman, hindi namin magagawa iyon dahil sa karma at mga paghihirap na nakatali sa aming kapalaran. Ito ay walang saysay kahit na binigyan mo kami ng gintong katawan. Bumantong hininga ulit si Herodias. Wala kaming pagpipilian kundi upang i-down ang iyong alok, James. Dapat mong ibigay ang mga gintong katawan sa iba na kakailanganin sa kanila. Matapos pakinggan ang kanilang mga alalahanin, maliwanag na ngumiti si James. Ito ay dahil lamang sa karma at pagdurusa, di ba? Mapupuksa natin sila, kung gayon. Nang marinig ang kanyang mga salita, itinaas ni Yegor at Herodias ang kanilang mga ulo at tinitigan si James ng mga bilog na mata. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, umupo ka lang doon at maghintay ng kaunti. Nakarating si James sa kanyang mga paa. Aalisin ko ang karma at mga paghihirap para sa inyong dalawa. Sina Yegor at Herodias ay nakilala ang mga mata ng bawat isa. Pagkatapos, itinuwid nila ang kanilang mga likuran at ipinikit ang kanilang mga mata. Ito ay isang tanda ng mga ito na may kumpletong pananampalataya kay James. Ginawa ni James ang hakbang na Terrace Astride. Kumuha siya ng 8 hakbang sa paligid ng mag-asawa. Bigla, isang napakalawak na halaga ng itim na enerhiya na pinalawak mula sa kanya at naglakbay papunta sa bawat gilid ng holy site ng Telhervo. Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa loob ng banal na site ng Telhervo ay tumigil sa paglipat dahil ang puwang ay ganap na napuspos sa kadiliman. Samantala, maaaring obserbahan ni James ang maraming mga thread ng enerhiya na umaabot sa parehong mga katawan ni Yegor at Herodias. Kinurot niya ang labi.
Ang hakbang na Teres Astride ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kahulugan na ito. Ngayon, oras na upang magamit ang form ng Dawnblaze at Chaos Yin yang mga mata. Gumawa si James ng maraming mga clone ng anino sa pamamagitan ng paggamit ng form na Dawnblaze. Pagkatapos, siya at ang kanyang mga clones ay nag-aktibo sa kaguluhan ng Yin yang mga mata at nagsimulang i-scan ang mga thread ng enerhiya. Pinagsama ni James ang paghatol na scythe at ang masalimuot na demonyong Tayback sa susunod na instant. Nag-zoom siya sa hangin sa isang mataas na bilis. Sinimulan ni James na putulin ang karma o Herodias karma o mga pagdurusa na itinuturing niyang naaalis. Ang mag-asawa ay tila nasa sakit habang pinutol ni James ang mga thread ng enerhiya. Sa ilang mga punto, ang sakit ay hindi napapansin na sina Yegor at Herodias ay nagsimulang mag-aralgal. Tanging ang napakalakas na mga magsasaka ang nagkaroon ng kung ano ang kinakailangan upang alisin ang isang karma at mga paghihirap. Ang tao ay kailangang gumastos ng maraming enerhiya sa pagputol ng mga thread ng mabilis at tumpak. Makakaranas din sila ng matinding sakit sa panahon ng proseso. Ang mga may hindi kapani-pani walang tiyaga lamang ang maaaring magsagawa ng gawain. Ito ang presyo na dapat bayaran ng isa para sa pagbabago ng kapalaran ng ibang tao. Upang maging ligtas, inilagay ni James ang naputol na karma at mga paghihirap na magkasama sa mga pangkat. Sa lalong madaling panahon sapat na, maraming mga malaking bola ng enerhiya ang maaaring makita na lumala sa itaas ng tatlo sa kanila. Sa ilang mga punto, tinawag ni James si Tao Tai na kukunin siya ng mga bola ng enerhiya. Siya lamang ang maaaring maglagay ng nilalaman ng mga bola ng enerhiya upang magamit. Hindi nabigo si Tao Tai. Matapos lunukan ang mga bola ng enerhiya, sinimulan ni Tao Tai na kumikinang na may maliwanag na ilaw. Lumitaw na malapit na niyang makamit ang siyam na bituin na labanan ng kapangyarihan. Kaya, ang mga bola ng enerhiya na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo. Inihatid ni James ang kanyang tinig kay Tao Tai. Ang lahat ng mga karma at pagdurusa na ito ay maaaring makaapekto sa mga fate ng Yegor at Herodias. Ang ilan sa mga ito ay maaaring alisin habang ang ilan ay dapat manatiling nakakabit. Hindi sinasadya ni James na maging sanhi ng malubhang problema kung siya ay walang pag-iingat tungkol dito. Si James ay nasa ilalim ng maraming stress. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6515. Ilang sandali, ipinadala ni James ang kanyang tinig sa Lyzia. Mayroon lamang halos 200 karma at mga paghihirap na naiwan. Gayunpaman, ito rin ang pinakakritikal na sandali para sa prosesong ito. Ilagay ang mga ito sa isang parang tulad ng panaginip gamit ang Years 1 Genesis Bell. Kakailanganin ko ng oras para sa bahaging ito. Tumugon si Lyzia sa pagkilala. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Pagkatapos, ipinadala niya ang Years 1 Genesis Bell mula sa katawan ni James. Sa isang sulyap ng isang mata, ang kampanilya ay mabilis na dumami upang mabuo ang 10,000 mga kampanilya. Kapag nabuo silang lahat, ang mga kampanilya ay kumalas ng sabay-sabay sa itaas ni Yegor at Herodias. Ang isang mahiwagang enerhiya ay nahulog sa mag-asawa, na ipinapadala ang mga ito sa isang parang-parang panaginip na halos agad. Si Yegor at Herodias ay kapansin-pansin na kalmado. Nagtrabaho ito, sinabi ni James, subukang panatilihin ang mga ito tulad ng hanggat maaari. Sa patuloy na pagring ng mga kampanilya, itinutok ni James ang kanyang pansin sa pag-alis ng natitirang karma at mga paghihirap. Sa kanyang pagtataka, hindi nagtagal ay natuklasan ni James ang tatlong makapangyarihang mga paghihigpit na itinago bilang mga pagdurusa na nakakabit kay Herodias. Ang mga paghihigpit na iyon ay pinigilan ang mga kapangyarihan ni Herodias. Hindi rin niya mailabas ang hanggang 30% ng kanyang buong kapangyarihan. Gotcha! Itinaas ni James ang kanyang mga braso at swang ang parehong mga espada sa tatlong mga paghihigpit na iyon. Sa pamamagitan ng isang malakas na klang, ang mga espada ni James ay tumigil sa tabi ng mga paghihigpit. Hindi isang gasgas ang ginawa sa tatlong mga paghihigpit. Nararamdaman ni James ang kanyang mga kamay na medyo manhid dahil sa epekto. Nababanat sila. Si James ay niniting ang kanyang mga browser.
Ang boses ni Yuka ay tumunog sa kanyang isipan noon. Gamitin ang Unlearned Sword. Maaari itong maputol sa anumang bagay na umiiral sa mundo. Pinagsama ni James ang Unlearned Sword at pinalakas ito sa tatlong mga paghihigpit ng malakas sa oras na ito. Isang asol na ilaw ang sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Boom! Ang tatlong mga paghihigpit ay hiniwa. Kasabay nito, nagising si Herodias mula sa parang-parang panaginip dahil sa napakalawak na sakit. Isang labis na dami ng kulay abo na enerhiya na naradiated mula sa kanyang katawan. Si James ay ipinadala na lumilipad sa labas ng bulwagan kaagad ng enerhiya na iyon. Iyon ay kung gaano kalakas ang lakas ng TIRTA. Bulalas ni James. Sa kabilang banda, dahan-daang binuksan ni Herodias ang kanyang mga mata. Ang karma at mga paghihirap na lumulutang tungkol sa naatras pabalik sa kanyang katawan. Nakikita ko. Nakukuha ko ito ngayon. Nanginginig ang boses ni Herodias. Ito ay ang lahat ng ginagawa ni Yeria. Hindi nakakagulat na hindi namin ma-overpower ang kanyang kapangyarihan ng Tai Chi na may kapangyarihan ng TIRTA. Inilagay niya ang mga paghihigpit na ito sa amin ng mahabang panahon. Tumingin siya sa direksyon ni James. Maraming salamat, James. Tinulungan mo akong malutas ang isang isyu na hindi ko mahanap ang sagot sa milyon-milyong mga enterpop. Bigyan mo ako ng amument, MS. Herodias. Tumugon si James, Mr. Marahil ay nagdadala si Yegor ng parehong mga paghihigpit tulad ng mayroon ka. Hayaan mo muna akong alisin ang mga ito. Nagbigay ng kaunting tumango si Herodias at isinara ang kanyang mga mata. Pinagsama niya ang kanyang mga palad at nakatuon sa kanyang paghinga. Samantala, nag-teleport si James at muling lumitaw sa harap ni Yegor. Ang mga mata ni Yegor ay nakabukas kaagad. Dalawang maliwanag na kulay abo na ilaw na sinag ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasabay nito, lumitaw si Yegor ng isang malakas na enerhiya na kulay abo. Habang pinalawak ni Yegor ang kanyang mga bisig, ang kanyang karma at mga paghihirap ay sumala muli sa kanyang katawan. Matapos ang isang maikling pagpos, itinapon ni Yegor ang kanyang ulo at sumabog na tumatawa. Nagalit ka na ba, Yegor? Tiningnan siya ni Herodias na may kasuklam-suklam. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6516. Yegor sa wakas ay tumigil sa pagtawa. Tumingin siya kay James. Hindi ko ba sinabi na si James ay palaging magdadala sa amin ng pinakadakilang swerte at sorpresa? Sinabi ko sa iyo kaya, Herodias. Si Herodias ay naibigay na hindi nagsasalita ng kanyang biglaang panunuya. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay James. Alam na niya na si James ang kanilang maswerteng bituin mula sa unang pagkakataon na nakita niya siya. Hindi niya kailangan si Yegor upang sabihin sa kanya iyon. Dahil tinanggal nila ang hindi kanais-nais na karma at mga paghihirap, itinaas ni James ang kanyang kamay at tinawag ang Eurus-1 Genesis Bell sa kanyang katawan. Habang tumigil ang mga chimes ng kampanilya, ang madilim na ilaw sa paligid nila ay kumupas ng ilang segundo. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sina Yegor at Herodias ay nagtataas ng kamay. Isang malakas na daloy ng kapangyarihan ng TIRTA na kumalat sa itaas ng kanilang mga palad habang sinubukan nilang suriin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mag-asawa ay nasa Cloud9. Ngayon, makakatulong ako sa iyo na mag-fuse sa mga gintong katawan. Pinaalalahanan sila ni James tungkol sa susunod na hakbang. Tumingin sina Herodias at Yegor at ngumiti kay James nang may pasasalamat. Magsimula tayo kay G. Yegor. Nagpapatuloy si James, ang iyong mahusay na Genesis Pearl ay kasama ko pa rin. Naaalala mo pa rin ang tungkol doon. Nag-shock si Yegor. Itago mo lang ito. Bago siya makatapos, isang sparkly pearl na naging materialized bago ang dibdib ni James. Ang perlas ay lumilitaw na pinahiran ng isang layer ng mahiwagang madilim na ilaw. Wow! Bulalas ni Yegor, mas malaki ito. Maswerte ako. Samantala, isinali ni James ang kanyang mga kapangyarihan at ipinadala ang mahusay na Genesis Pearl sa gintong katawan na inilaan para kay Yegor. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong at itinaas ang katawan ni Yegor.
Sa sandaling nakaposisyon niya si Yegor sa tabi ng gintong katawan, sinimulan ni James ang pag-aabuso sa dalawang katawan. Ang isang maliwanag na pulang ilaw ay lumitaw tulad ng naging isa sa mga katawan. Kasabay nito, si James ay nagtapon ng 4 na beam ng kaguluhan na kakanyahan sa gintong katawan ni Yegor mula sa kanyang mga mata at ang sentro ng kanyang mga palad. Makalipas ang isang maikling sandali, nagsimulang gumalaw ang gininto ang katawan. Habang pinalawak nito ang mga bisig nito, ang kaguluhan ng kaguluhan ay kumalat sa katawan nito at isinulong ang pagbuo ng 8 pambihirang meridian, mga daluyan ng dugo, at iba't ibang mga organo. Sa oras na lumabo at nawala ang pulang ilaw, pinagtibay ng gininto ang katawan ang lahat ng mga panlabas na tampok ni Yegor. Lumipad ang mga mata ni Yegor, at bumaril siya sa hangin. Ang isang napakalaking halaga ng chrome at matuwid na aura na naradiated mula sa kanyang bagong panghuli gininto ang katawan. Bumagsak si Herodias. Wow! Nilaktawan niya ang unang ranggo ng Zeklan at pumasok sa pangalawang ranggo ng Zeklan. Ang hangin ay nagsimulang humihip ng halos habang si Yegor ay sumalampak sa kanyang mga palad. Isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng turtle na mabilis na dumaloy patungo kay Yegor habang hinihigop niya ito sa kanyang katawan. Ang katawan ni Yegor ay lumiwanag na may magandang gintong ilaw ng 6 na beses pagkatapos. Ang kanyang chrome ay tumindi sa pamamagitan ng mga fold. Maging si James ay nadama na nagbanta sa halagang iyon ng chrome. Mabilis niyang na-channel ang enerhiya ng tricolor sa kanyang katawan upang hawakan laban sa presyon. Habang tumitingin siya sa tagiliran, nakikita ni James sina Herodias at Tao Tai na pinindot laban sa sahig dahil sa chrome ni Yegor. Ang ikawalong ranggo ng Zeklan. Malalim ang inhale ni James. Yegor, kailangan mong sugpuin ang iyong chrome. Napakalakas nito na maaari itong patayin sina MS Herodias at Tao Tai. Si Yegor ay sumakay sa kanyang pandaman nang marinig ang babala ni James. Binigyan siya ni Herodias ng isang mabigat na sipa sa sandaling siya ay tumayo. Gayunpaman, siya ay ipinadala na lumilipad paatras na may malakas na pag-crash. Yegor, papatalo kita sa isang pool. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6517. Herodias ay kumalas sa kanyang mga paa at sumugod muli kay Yegor. Gayunpaman, inangat siya ni James ng kanyang mga kapangyarihan bago mapalapit si Herodias kay Yegor. Katulad sa ginawa niya para kay Yegor, isinama ni James si Herodias kasama ang kanyang gintong katawan. Sa sorpresa ng lahat, hinihigop ni Herodias ang lahat ng kapangyarihan ng turtle na nakapaloob sa Turtle Formation matapos na makasama niya ang gintong katawan. Sa huli, pinamamahalaang ni Herodias na makamit ang ika-9 na ranggo ng Zeklan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Sa sandaling na kumpleto ang proseso, agad na hinabol ni Herodias matapos si Yegor at itinapon ang mga suntok sa kanya. Natagpuan ito ni James na nakakatawa. Sigaw ni Yegor, isapat na. Ako ang kanyang nakatatanda, pagkatapos ng lahat. Hindi mo ba ito magagawa kung mayroon lamang kaming dalawa sa paligid? Si James ay hindi isang kabuoang estranghero sa amin. Sinipal ni Herodias ang likuran ni Yegor. Nag-shock si James habang pinapanood niya si Yegor na lumipad palabas ng pangunahing bulwagan. MS Herodias, kasama ang iyong kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan, maaari mong iwanan ang holy site ng Telhervo anumang oras na gusto mo. Tumalikod si Herodias at ngumisi sa kanya. Well, kailangan nating pasalamatan ka para doon. Ano ang nais mong kapalit para sa malaking pabor na ito? Itinaas ang mga browser ni James. Hindi niya inaasahan na ang tila walang malayang si Herodias ay magiging masidi at matalim. Tulad ng inaasahan, ang mga magsasaka na nakarating sa kanilang mga antas ng paglilinang ay hindi ordinaryong tao. Lumawak ang ngiti ni James. Sa kasong iyon, magiging lantad ako. Ikaw at si G. Yegor ay medyo walang tugma sa mundo ng Genesis. Tumingin siya kay Herodias. Gayunpaman, magiging basura ng iyong mga kapangyarihan kung nais mo lamang na maging nangungunang mga magsasaka ng mundo ng Genesis. Arched ang mga browser ni Herodias. Nais mo bang i-target namin ang Yeria?
Hindi sinabi ni James, ginagawa ko ito upang maghiganti ako. Para sa iyo at ni Mr. Yegor, hindi ba ito isang magandang pagkakataon upang maalis ang isang malaking banta? Panipi. Ngumiti si Herodias. Pagkatapos, itinuro niya si James at tumawa. Magaling ka talaga sa panghihikayat. Si G. Yegor at ikaw ay mga mag-aaral ng Turta. Si Yeria ay nasa parehong pangkat din ng mga mag-aaral tulad mo dalawa. Nagpatuloy si James, madali rin para sa iyo at Mr. Yegor na maglakbay hanggang sa 33 langit. Sa makatuwid, nais kong hilingin sa inyong dalawa na magtungo sa 33 langit at panatilihin ang pangunahing katawan ng Tai Chi na sinakop ng hindi bababa sa 2 o 3 mga enterpop. Sa panahong iyon, makakakuha ako ng kontrol sa buong mundo ng Genesis at aalisin ang suporta ni Tai Chi. Tumahimik si Herodias matapos pakinggan ang mga plano ni James. Sa kabilang banda, ginawa ni James ang kaguluhan na absent at dahan-daang hinimas ito. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumingin si Herodias sa isang tiyak na direksyon. Pumasok ka rito. Bakit ka nag-eavesdropping sa amin? Panipi. Ngumiti si Yegor ng tupa at lumakad papunta sa bulwagan. Habang ibinaba ng lahat ang kanilang bantay, si Yegor ay nag-teleport at inagaw ang hawak ni Crop James. G. Yegor, hindi mo maiinom iyon. Tumawag si James sa kanya. Sa kasamaang palad, huli na. Itinaas ni Yegor ang crock at ibinaba ang halos kalahati ng nilalaman nito. Pagkatapos, ibinaba ni Yegor ang crock at nahulog. Mabilis na ginanap ni James ang form ng Dawn Blaze at nahuli ang crock sa oras lamang. Tulad ng para kay Yegor, nakahiga na siya sa mukha ng sahig. Doon siya kumikilos muli. Pinahihit ni Herodias ang kanyang mga mata. Nakakahiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6518. James ay tumingin sa lasing na Yegor at sinabi na nagbitiw, lalabas siya ng hindi bababa sa 2 enterpop pagkatapos uminom iyon. Ito ay huli na para sa anumang bagay. Iyon ang kaguluhan na absent, di ba? Tanong ni Herodias. Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Alam mo rin ang tungkol sa alak, Ms. Herodias. Dati akong may ilang mga malapit na kaibigan mula sa mundo ng Yin. Bumantong hininga si Herodias. Nakatanggap ako ng maraming dose-dosenang mga crock na ito na puno ng kaguluhan sa kanila. Ibinaling niya ang tingin kay Yegor. Nag-aalala ako na ang taong ito ay gagawa ng isang bagay na hanggal kung alam niya ang tungkol sa kaguluhan. Kaya, itinago ko sila mula sa kanya sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, pinamamahalaang niya na gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili. Ang mga mata ni James ay commandant. Ms. Herodias, maaari mo ba silang ibigay sa akin? Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Tila nagulat si Herodias. Ang kaguluhan ng kaguluhan na ginamit mo upang i-fuse kami sa aming gintong katawan ay nagmula sa kaguluhan. Tama iyon. Tumanggo si James. Nakakakuha pa ako ng maraming benepisyo mula sa pag-inom sa kanila. Hindi ko iniisip na ibigay ito sa iyo. Ibinagsak ng kanyang tingin si Herodias. Tumahimik sandali si James. Pagkatapos, tumawa siya ng buong puso. Nagdududa ka na makakakuha ako ng kontrol sa mundo ng Genesis sa loob lamang ng 2 enterpop. Tama ba ako, Ms. Herodias? MHM. Matapat ang sagot ni Herodias. Maaari akong umakyat sa 32 langit at makipaglaban sa totoong Tai Chi upang mapanatili siyang abala. Ang Yeria ay maaaring maging isang magsasaka sa ranggo ng Declan, ngunit hindi niya magagawang makitungo sa mga nakamamatay na pinsala sa amin. Gayunpaman, mayroon siyang 4 na clones. Ang pinakamababang ranggo ng paglilinang sa mga clones na ito ay hindi bababa sa 7th ranggo ng Zeklan. Sa kabaligtaran, nakikita ko na ikaw ay nasa 5th ranggo ng Zeklan. Mayroong malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang antas ng ranggo ng Zeklan. Isang enigmatic na ngiti ang nakabitin sa mukha ni James. Ms. Herodias, tinatakan ko ang gobernador ng Yang at iniwan siya sa mundo ng Ying. Si Herodias ay may hitsura ng pagkalungkot sa kanyang mukha. Natalo mo ang Yang governor. Hindi lang ito sa kanya.
Natalo ko rin ang yin yang Tai Chi. Nanlaki ang green ni James. Ang kanyang mga salita ay nahuli si Herodias na ganap na nagbabantay. Hindi niya inaasahan na matatalo ni James ang isa sa mga clan ng Tai Chi. Umakyat siya laban sa isang ikapitong Zeklan rango nang makarating lamang siya sa ikalimang rango ng Zeklan. Ms. Herodias, mayroon ka bang iba pang mga katanungan? Si James ay nakangiti ng may kumpiyansa. Malakas na tumugon si Herodias, nope. Kailan mo balak magsimula? Tinapik ni James ang kanyang daliri laban sa kanyang baba. Ang Skynet ang unang lugar na napuntahan ko dahil nais kong bayaran ka at ni G. Yegor para sa lahat ng iyong nakaraang tulong. Gayun din, nababahala ako tungkol sa mga isyu sa seguridad ng Skynet. Tinuro niya si Tao Tai. Ipagpalagay ko siya dito. Kaysa sa Zitlali at iba pang tulong ng mga magsasaka, lahat ng ito ay dapat ipagtanggol ang Skynet mula sa mga pag-atake ng Lax Eng Tai Chi. Kailangan ko ring i-drop sa pamamagitan ng lupain ng Forlat at palakasin ang kanilang mga puwersa ng pagtatanggol. Pagkatapos lamang ay masisimulan ko ang aking pagsakop sa mundo ng Genesis. Tumango si Herodias. Ito ay matalino na isagawa ang iyong mga plano ng maingat sa isang hakbang sa bawat oras. Gayunpaman, dapat mong maingat na gawing mabuti ang iyong mga pagpapasya. Ito lamang ang iyong pagkakataon na bigyan si Tai Chi ng isang nakamamatay na welga. Kung nabigo ang plano at nakalantad ang iyong pagkakakilanlan, marahil ay hindi na nakatuon si Tai Chi. Sa halip, susundan ka niya. Napangiti si James. Sa palagay mo ba ay susundan niya muna ang asawa ko? Nag-shock si Herodias. Ikaw ay isang mag-asawa. Kahit na ang gobernador ng Yin ay tumulong sa madilim na landas ng langit na alisin ang lahat ng kanyang damdamin at kagustuhan, kayong dalawa pa rin ang pinakamahalagang tao sa bawat isa. Ang alinman sa inyo ay wala sa anumang bagay kung pinamamahalaan ni Tai Chi na patayin ang ibang tao. Tumahimik si James. Ang mga salita ni Herodias ay hindi mababawas. Siya ay matalino at may pananaw. Alam niya na handang isakripisyo ni na James at Thea ang kanilang sarili upang matulungan ang ibang tao kung tinawag ito ng sitwasyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit may mga alalahanin si Herodias tungkol sa plano ni James. Bumantong hininga si Herodias. James, minsan, dapat mong tingnan ang mas malaking larawan kung nais mong makamit ang iyong layunin. Mahalaga ang pagprotekta sa isang mahal sa buhay. Gayunpaman, hindi mo dapat hayaan itong pigilan ka mula sa paggawa ng tamang bagay. Dapat mong malaman kung ang kasalukuyang madilim na landas ng langit o ang gobernador ng Yin ay ang iyong asawa. Kung hindi mo muna malulutas ang isyong ito, hindi ka makitungo sa iba pang mga problema. Ang mga pahayag ni Herodias ay tumama sa bahay. Iyon ang pinakamalaking dilema para kay James. Samantala, lumingon si Herodias at sumabog ang kanyang mga kapangyarihan sa parinwalang malay na Yegor. Matapos ang isang malakas na boom, bumukas ang mga mata ni Yegor. Habang siya ay dahan-daang umupo, nakikita ng iba na ang mukha ni Yegor ay natatakpan ng itim na soot. Para bang siya ay lumabas lamang sa isang minahan ng karbon. Bumangon ka. Panahon na upang gumana. Si Herodias ay nagsuot ng isang ekspresyon ng purong pagkabagot. Bakit uminom kapag ikaw ay isang magaan? Panipi. Tumahimik sandali si Yegor. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Nasaan ako? Aling sukat tayo ngayon? Sino ako? Nawala si James sa sasabihin. Sa kabilang banda, tinakpan ni Herodias ang kanyang mukha sa kahihiyan. Tumalikod si James kay Herodias. Ms. Herodias, kukunin ko ang Disregard Lock kasama ko. Ikaw at si G. Yegor ay maaaring magtungo sa 33 langit kaagad. Ngumiti ng bahagya si Herodias. Ikaw ay tunay na isang maliit na fox. Si Yeria ay malapit ng mahirapan sa iyo. Nagbigay ng kaunting tumango si James at nag-teleport. Matapos lumabas ng pangunahing bulwagan, ipinakita ni James ang hakbang na Terrace Astride at lumipad ng diretso sa itim at puting masa ng gas na may hawak na lock ng Disregard. Ang mga tunog ng kulog rumbling ay nagmula sa masa ng gas. Matapos ang isang maikling sandali, ang isang bingi na ingay ay lumabas. Kasabay nito, lumabas ang mga itim at puting ilaw mula sa mga gas. Ang masa ng gas ay dahan-daang nawala din. Si James ay naiwan sa lugar kung nasaan ang masa ng gas. May hawak siyang makintab na lubad sa kanyang kamay. Noon lang,
Bumaril sina Hero Diaz at Yegor sa hangin. Naririnig ni James ang kanilang nasa sabik na mga tawa habang ang mag-asawa ay tumungo sa direksyon ni Zymergy. Inaasahan kong mahahawak mo siya ng sapat na mahaba, ungol ni James. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at nawala mula sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6519. Tulad ng muling lumitaw si James sa isang lugar ng kaunti pa mula sa holy site ng Telvervo, nakita niya si Zytlali na naghihintay pa rin sa malapit. Si Zytlali ay kapuri-puri para sa kanyang pagka-alerto at kahinahunan. Gayunpaman, lumitaw na hindi siya nag-level up. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-channel ng napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Marcy Ice patungo sa Zytlali. Sa oras na nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kapangyarihan ng marshals ay naghugas sa kanya. Ang Zytlali ay hindi maaaring ilipat ang isang kalamnan. Bigla, naramdaman ni Zytlali ang maraming mahiwaga at malakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang mga energies na iyon ay nagpahusay ng kanyang mga buto at organo, ang kanyang bloodline power, ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang katawan. Sa lalong madaling panahon natanto ni Zytlali na maaari niyang ipalagay ang isang nakaupo na posisyon. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang pag-channel ng kapangyarihan ng Genesis at ang fragment ng historial power na mayroon siya sa kanyang katawan. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang mga kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Kalaunan, ibinaba ni James ang kanyang kamay. Naglagay siya ng isang tunog na hindi tinatablan ng tunog sa paligid nila. Kailangan mo pa ring makaranas ng maraming pagdurusa bago pumasok sa ranggo ng Zeklan. Kaya, hindi ko mabuo ang gintong katawan para sa iyo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang iyong pinahusay na katawan ay nagtataglay ng halos kalahati ng lakas ng isang gintong katawan. Sapat na para sa iyo na protektahan ang mga nilalang na naninirahan sa Skynet. Ang Marcy Ice Power Cast papunta sa kanya ay itinaas. Tumayo siya. Befriend, bakit ka? Bago niya matapos ang kanyang katanungan, nagpadala si James ng isang mahaba, compact na itim na inskripsyon patungo sa Zytlali. Habang binuksan ni Zytlali ang kanyang mga kamay, ang inskripsyon ay nagbago sa tatlong itim na scroll sa kanyang mga palad. Iyon ang mga scroll para sa pag-aaral ng unang tatlong yugto ng form ng labanan sa Marcy Ice. Nagpatuloy si James, dapat kang pumili ng isang pangkat ng mga mapagkakatiwalaan at may talento na mga kalalakihan mula sa Skynet Series 1 Dale Rango ng 9th Tribulation Cultivator. Ilagay ang mga kalalakihan na ito sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Kailangan mong bumuo ng isang hukbo ng mga kalalakihan na pinagkadalubhasaan ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice at nakamit ang rurok ng Eurus 1 Dale Rango ng siyam na kapigatian sa loob ng 1 Enterpop. Nanlaki ang mga mata ni Zytlali. Iyon, Tautay. Pinutol siya ni James. Sa pamamagitan ng isang dagendong, si Tautay ay lumipad sa hangin at patungo kay James. Itinuro ni James si Tautay at binago siya sa anyo ng tao. Pagkatapos, inatasan niya ang kanyang tingin sa Zytlali. Siya ay isang 8-star battle power cultivator mula sa Ying World. Siya ay mas may kasanayan at makapangyarihan kaysa sa iyo. Hahayaan ko siyang tulungan ka sa pagtatanggol sa Skynet at pagtuturo sa aming mga kalalakihan ng form ng labanan sa Marcy Ice. Maaari kang magtiwala sa kanya. Si Zytlali ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Sino ka talaga, Mister? Bakit mo kami binibigyan ng maraming tulong? Panipi, isang malabong ngiti ang naglaro sa kanyang labi. Mag-ingat, Zytlali. Dadalhin ko ang mga bata sa akin. Binigyan siya ni James ng isang wink. Pagkatapos, itinaas niya ang pagbuo ng tunog sa paligid nila. Sa pamamagitan ng isang light wave ng kanyang kamay, ginawa ni James ang tricolored energy, na lumusot sa paligid niya, Jacopo, at Zane. Ang tricolored energy ay nagdala sa kanila at binaril mula sa 30 Grand Formation. Si Zytlali ay pansamantalang natigilan. Napasnap siya sa kanyang pandamamamaya. Pagkatapos, si Zytlali ay nakatitig sa direksyon kung saan tumungo ang enerhiya. James, bumalik si James. Natuwa siyang makita muli si James.
Dapat mong panatilihing lihim ito. Kung hindi, papatayin kita. Paalalahanan siya ni Tao Tai. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon ka bang pagkain? Nagugutom ako. Si Zitlali ay naibigay na hindi nagsasalita ng kanyang huling pahayag. Sa kabilang banda, sina Herodias at Yegor ay ligtas na nakarating sa 32 langit. Ang isang marilag na gusali ay nakatayo sa harap nila. May isang hangin ng kabanalan tungkol sa lugar na ito ay napapaligiran ng mahiwagang mukhang itim at puting gas. Si Herodias at Yegor ay pinaliit ang kanilang mga mata habang tinitigan nila ang plaka na may pangalan, Tai Chi Grand Temple, na nakasulat dito. Hindi ito ang unang pagkakataon ng pagbisita sa lugar na ito. Noong nakaraan, ang lugar ay pinangalan ng 30 Grand Temple. Ito ay ang lugar kung saan sina Yegor at Herodias ay nabuhay at nagsanay. Nakalulungkot, maraming bagay ang nagbago mula noon. Ang mag-asawa ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, itinaas ni Yegor ang kanyang kamay at hinagis ang isang putok ng matuwid na aura sa pintuan ng Tai Chi Grand Temple. Bago ang pag-atake ni Yegor ay umabot sa target nito, dalawang malaking masa ng mga itim at puting gas na nabuo sa harap ng pintuan. Gayunpaman, ang mga gas ay pinasabog sa sandaling tumama ang pag-atake ni Yegor. Ang gusali ay nanginginig ng kaunti dahil sa epekto ng pagbangga. Ang mga bitek na nabuo sa espasyo malapit sa gusali. Tatlong mga figure na nakateleport sa labas ng Tai Chi Grand Temple sa susunod na instant, na nag-iiwan ng mga daanan ng itim at puting ilaw sa likuran nila. Dalawang babae at isang lalaki sa mga damit ng itim at puting kulay ay tumigil bago sina Yegor at Herodias. Ang tatlong mukha ng mga tao ay nakatago ng itim at puting Tai Chi aura. Gayunpaman, ang sino man ay maaaring makaramdam ng kanilang napakalawak na halaga ng chrome. Ang kanilang mga kapangyarihan ay tila naaayon sa mga Yegors at Herodias. Pinakawalan ni Yegor ang isang masayang pagtawa. Sino ang nakakaalam na makakasalubong natin ang aming mga dating kaibigan dito ngayon? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6520. Yegor, ano ang ginagawa mo? Ang lalaki ay nagtanong sa isang mahigpit na tinig, ayon sa batas ng landas, dapat na nabilanggo ka. Bakit, Kadira? Nakagambala si Yegor, ikaw at ako ay mga kaibigan noong nakaraan. Kaya, huwag sayangin ang aking oras sa iyong kalokohan at lumayo. Ang tao, si Kadira Trench, ay natahimik. Ang isa sa mga kababaihan ay nagsimula, Yegor at Herodias, ito ang Tai Chi Grand Temple, ang pinakasagradong lugar sa 32 langit. Sinisira mo ang mga patakaran. Smack, mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Bago matapos ang babae, siya ay sinampal ng husto sa buong mukha ng isang palad na nabuo mula sa kapangyarihan ng Turta. Bumaba siya sa sahig dahil sa puwersa. Lahat ay tumingin sa direksyon ni Herodias. Si Herodias ay nakaunat at inalog ang kanyang kamay ng kaunti. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Ikaw, isang lingkod lamang, ay nangahas na magdala ng mga patakaran sa harap ko. Ang babae sa sahig ay nais na maglunsad ng isang pag-atake kay Herodias. Gayunpaman, ang iba pang babaeng magsasaka ay nagsign para sa kanya upang maging mapagpasensya. Ang babaeng magsasaka na sinabi sa tono ng pangungutya, Ilva, hindi mo ba ito nakikita? Ang anak na babae ni Turta. Si Turta at ang kanyang mga tagasunod ay maaaring wala na, ngunit hindi siya mawawala sa kanyang pagmamataas. Inatasan ni Herodias ang kanyang titig sa babaeng magsasaka na iyon at malabag. Zavria, sa palagay mo ba matapat na hindi kita papatayin dahil mayroon kang pagbak sa Yeria? Kinutya ni Zavria Denoy. Ang isang bilanggo ng landas na tulad mo ay hindi dapat maging spouting na walang kaparerikan na tulad nito. Kung mayroon kang mga bayag. Boom! Si Herodias ay tumusok sa tiyan ng Zavria sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang bolt ng Turta power sa kanya. Sa isang instant, ang itim at puting gas sa paligid ng Zavria ay mabilis na bumagsak. Ang kapangyarihan ng Tai Chi na nakapaloob sa kanyang katawan ay bumagsak sa pamamagitan ng mga butas na ginawa sa kanyang katawan.
Si Zavria ay sumigaw ng hysterically habang ang kanyang katawan ay nagsimulang mawalan ng hugis. Sa horror ni Ilvarela at Kadira, bumagsak sa sahig si Zavria at nawalan ng dilim, malagkit na gas. Pagkatapos, ang mga gas ay hinihigop ni Herodias. Nag-sneak si Yegor habang pinapanood niya mula sa gilid. Ito ang kanyang kasalanan sa paggawa ng galit na galit kay Herodias. Nawala. Itinuro ni Herodias sina Ilva at Kadira. Nadama ni na Ilva at Kadira at nagmadali na lumuhad sa sahig. Lady Herodias, alam namin na nais mong makita si Taichi. Gayunpaman, hindi siya sa 33 langit sa ngayon. Tama iyon, Lady Herodias. Kahit na pinapatay mo kami at Sam Iris sa Taichi Grand Temple, idaragdag lamang ito sa iyong mga paghihirap. Bahagyang sumimangot si Yegor. Nasaan ang Yeria? Ang Ilva at Kadira ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, yumuko sila ng malalim sa mag-asawa sa katahimikan. Sagutin mo siya. Si Herodias ay nakulong. Sumagot si Kadira. Si Taichi ay nagpunta sa 49 na langit upang dumalo sa pagtitipon ng Waitara. Ito ang katotohanan. Hindi kami sigurado kung kailan siya babalik, dagdag pa ni Ilva. Ang pagtitipon ng Waitara sa 49 na langit. Bamulong si Yegor. Tumingin siya kay Herodias. Bakit biglang may hawak na pagtitipon ang Waitara path? Kinurot ni Herodias ang labi niya. Hindi nakakagulat na ang aming paglalakbay sa Zymergy ay napunta ng maayos. Hindi rin kami tumakbo sa Wesley. Kaya, iyon ang dahilan. Binaril niya ang isang sulyap sa nakaluhod na Ilva at Kadira. Wala akong pakialam kung narito siya o hindi. Pumasok ako sa templo. Kinuha ni Herodias ang kamay ni Yegor at lumipas ang Kadira at Ilva. Maaari mo ring puntahan at ipaalam sa kanya ngayon, o maghintay hanggang sa siya ay bumalik at magreklamo sa kanya. Maghihintay kami ng aking asawa. Kung hindi siya magpapakita, ibubuhos namin ang kanyang templo. Sina Kadira at Ilva ay hindi sinasadya na huminga habang nakikinig sila sa mga babala ni Herodias.